guys! So welcome to my A Day in My Life as a PSOA student! Hey besties! It's Mimika. So welcome back again to my vlog. So for today's video, samahan niyo naman ako sa aking live bilang isang student influencer, second year college, at of course, isa na rin akong OJT student from our University Registrar Office. So yes, medyo busy ang live natin today. Pero kaya yan. Content is life, right? And of course, hindi naman kumpleto ang araw ko without my people. So, guys, ito si Sam, ang aking forever childhood friend, forever kababata, partner sa lahat ng kalokohan, at friend sa buhay. And of course, andito rin si Francine. Nakilala namin siya ni Sam noong first year kami. So, basically, naging close na namin siya since first year and hanggang today. So, are you ready guys? So, let's go to the next clip. Yes, alam mo naman, sir. Meron. Well, kaya mo na tayo. Tara. Ano ba? Tara. Kuya, ano mo ba yung sa akin? Assignment natin sa Oya. Pabigyan mo maruya. Teka, ano oras na ba? Isang test. Magkano bilis? Tayo. Uy, bilisan mo. Basta tayo. Ba't parang tuliro ka? Kayo nakapalingon na lingon eh. Kasi kanina pa parang may sumusunod sa atin mga pagkain natin kanina. Tapos hanggang sa pag-end ng class natin, hindi nyo ba napapansin? Sino naman susunod sa atin? Tara na nga, baka namamalik mata ka lang. Baka ka, tara na nga. Tara na! Hindi ako magkulat. Sige na, una na kayo. Magdadaanan pa ako. See you later. Bye-bye.
lalaki sa Ano meron? Hindi ko alam eh, pero parang ang creepy niya. Yaman na. Tapos, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ka nakatulala? Eh kasi Kaya ano naman, na sino yun? bang hindi matutulala? Parang ilang araw niya na ako sinusundan. Kung nasan ako, andun din siya. Creepy niya kaya, hello. Uy, dyan na pala kayo. Kakaut lang namin eh. Kanina ka pa ba? Hindi naman. Parang di kita nakikita sa office. Ay, baka inutusan lang ako kaya di mo ako nakita. Tara na. Ano, sige, una na kayo. May asikasuhin na ako. Nag-chat daw si sir sa akin. Sige, bye-bye. Ay, wait lang. Nag-chat pala si mama. Susunduin niya daw ako. Una ka na lang. Sorry. Bye-bye. Ingat. Di ba sabi ko sa'yo huwag ka masyadong magpapahalata? Ayan ang magagawa kung malakas kutob ng kaibigan mo. O si Mika! Hindi ko naabutan? Gusto mo babae lang, hindi mo naabutan. Wala, nakita rin tayo. Ano bang problema mo? Di mo ba alam yung lalaking yun ayaw niya sumusunod sa akin nakaraan pa? Alam ko, ako ang nagutos sa kanya na sundan ka at takutin ka. Pero hindi naman nangyari, di ba? Oo, ano bang dahilan para umabot ka sa ganyan? Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Wala Oo. naman, di ba? Masyado kang papansin, hindi porkit kilala ka ng buong estudyante. Akala mo, magugustuhan ka na. Dahil, para yun lang. Kaya ka gumaganyan. And so, Ano ba nangyayari sa inyo? Hindi ko mag-get. Tanong mo sa babaitang yan kung ano pinagagawa. Ano ba nangyari sa inyo? kung may napapansin kayo na umaaligid-aligid kay Mika, o nakwento sa'yo si Mika na lalaki, inutusan ko yung para takutin si Mika. Masyado na kasing papansin siya at naiinis ako. Eh baka yun na yun, umabot ka sa ganun.
Wala akong pake. Simula ng araw na magkaroon ng lakas ng loob si Mika na harapin si Francine, nagbago ang lahat. Hindi na nila muling nakasama si Francine. Hindi sa loob ng paaralan at lalong hindi sa labas. Parang bigla na lamang ito naglaho, kasabay ng mga bagay na matagal na kinakatakutan ni Mika. Patindi man ang nangyari, hindi maitatanggi ni Mika ang sakit at takot na iniwan nito sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang magpatuloy, pinili niyang pahalagaan ng mga taong nanatili sa tabi niya. Si Sam na lamang ang kasama niya ngayon, sa bawat araw, sa bawat hakbang. Wala na siyang nararamdamang sumusunod sa kanya, wala na rin ang bigat sa bawat lingon. At marahil, tuluyan na rin talagang tumigil si Francine.